unexpected siya kasi kumbaga sumali lang ako siya for fun lang talaga eh. And then hindi ko rin siya tinitingnan na as din magiging, yun nga, na makakasama ko sa top 5. So actually hindi ko siya ina-expect na mapasama sa top 5. Ang goal lang talaga namin ni Coach is ma-hit yung kung ano yung pag-usapan namin before I start. Siyempre, unang reaction ko, nagulat ako. Kasi hindi ko naman na-expect na maging top 1. Kasi hindi pa ako masyado talagang nakakapag-boss ng kain kasi nga ang daming occasions this past 3 months. I'm Jason Carlo De Paz, 27 years old, working at the bank. Before pandemic, active lifestyle tayo nun eh. And then dumating yung pandemic, so talagang wala talaga, back to zero lahat. So yun nga, naging motivation ko yun na gusto ko mabalik yung mga kasya kong damit. So kasi tinapon ko na yung mga luma ko eh. So yung mga nakikita ko yung mga luma kong damit, sabi ko na gusto ko ulit siya yung masuot, yung ganon. I'm John Paul Mico Alcantara or JP, 32 years old, IT consultant. Before pandemic, medyo active naman. But then, dumating yung pandemic, naging sedentary yung lifestyle ko due to work din. So, work from home, IT, more on sa desk, nakaupo, nakahiga. So, nararamdaman ko na din yung hirap ng ganong lifestyle na kahit nasa bahay ka nga lang, pero lagi kang pagod. So, ako po si John Paul Resio, 32 years old po. And I'm a licensed pilot, pero as of now, I'm not practicing my profession. Tumutulong ako sa family business namin. So, before, ang lifestyle ko talaga is sedentary talaga ako. Especially nung pandemic times. I started working out after the pandemic. Then, pumeta ako nun, nung first year. Tapos, as the year progresses, nag-gain ulit ako ng weight to find out na nagka-problem ulit pala ako sa thyroid. No? Kasi ever since, before ako mag-workout, may problem na talaga ako sa thyroid. I started hyperthyroid ako. Then, syempre, hindi naman pwede na continuously hyperthyroid ka. I took medication pero hindi siya nagagamot. So, I decided to undergo yung tinatawag nilang radioactive iodine therapy. So, nangyari, nag-normalize yung thyroid ko for 2 months lang. Then, na-reverse yung aking condition, naging hypothyroid. So, kung di naman kaila sa lahat, no? Hypothyroid, pag ikaw may ganong kondisyon, sobrang hirap magpapayat, sobrang hirap magpawis, sobrang hirap mag-gain ng muscle kasi nga nakakaantala siya dun sa weight loss journey. Siguro yung motivation ko, syempre, yung family ko eh. Kasi yun nga, yung mom and dad ko kasi parang nakikita ko sila naging sakitin. So parang ako, gusto ko rin magkaroon ng change para din sa sarili ko. 9, 10. Hinga. Nahihilo ka. Nahihilo ka. Hindi. Bawasan natin. Marami na masakit sa katawan, medyo nagkakaedad na. So, nung nakita ko yung search, sabi ko, okay, sige, I think it's time na bumalik sa pag-workout and active lifestyle. Then, nakatulong din yung motivation for na may reset competition, na friendly competition na wala namang talo. Panalo, lahat panalo kasi for the gains na nakuha sa progress. Sige, one more set na walang spot. Sa ngayon, continuous pa rin ako sa weight loss journey. Gusto ko lang mabalik yung naging progress ko nung way back 2023. So, yun. Kasi sa taong may condition ng hypothyroid, ang hirap talaga mag-workout kasi nanghihina. Kumbaga may episodes ng panghihina dun sa bawat mga ginagawang workouts. So, yun yung kailangan mong labanan. To be honest, sa akin, medyo hirap din pag yung solo lang minsan. Yung nature ko is medyo introvert, so nahirapan ako pag medyo maraming tao. But then, having
coaching sessions with Coach Mark, and then also here in Surge, dumating man yung kahit solo ka lang, wala, okay yung environment. So, very cool. So, hindi na din ako ganun nahihiya. Kasi medyo siguro nasanay na rin. And of course, isa din sa motivation niya is yung sa reset. Pag minsan, to be honest, may times o may days na parang wala kang energy to work or sobrang busy dahil sa work. Hinahanap na rin ng katawan ko yung workout. So, I would go back, work out kahit ilang oras lang or kahit an hour or less just to lift weights or pagpawisan. So, Isa din yun, na kailangan ko i-maintain kasi pinapagalitan ako eh. So, ina-update niya ako, gano'n. Yung talaga constant talking din sa coach ko. Kumbaga, open book kami na, ganito. So, yun, dapat open communication lang din eh. Kasi mahirap din, pumili din talaga ng coach na tama para sa'yo eh. So, buti na lang, doon sa napunta ang coach is yun nga, na open book kami na pwede ako magtanong, pwede din siya magtanong sa akin. So, yun, nabibigyan din niya ako ng mga kailangan kong gawin. Actually, di nga weekly. Twice a week na. Twice a week na tayo nag-twice a week. Di nga weekly. Forward chest, slightly bend yung knees. Yan. Pag ano. So, pag ano. Kasi nakaganon. Mas na umaangat pa tong knuckles mo kaysa sa elbow. Pag. Yan. Para hindi mag-cave in pag squat mo. Okay. So, ako kasi di ba tawag dito, sakang. Yeah, so ilabas mo yung knees mo pag mag-squat ka. Lahat, i-shift mo yung weight mo sa gilid para hindi mag-cave in yung tuhod mo. Okay. So, Siyempre, when you have a coach, lagi kong sinasabi kay coach, kaya ako kumukuha ng coach. Alam ko sa sarili ko na tamad ako. Na pag walang nag-guide. So, dahil tamad ako, I need someone that will challenge me, that will push me, na gawin yung dapat kong gawin sa body ko. Then at the same time, kaya rin ako kumuha ng coach because sila yung expert doon eh. Sila yung may alam sa mga bagay-bagay na mga workouts. Pinag-aralan nila yun for how many years sa kanilang college life, no? Hindi ko naman sinasabi na 100% na maganda or ano. Pero, I decided to take a coach because laging ko sinasabi kay coach, I decided to take a training coach because I want my workouts to be safe as possible. Rating sa balikat. 2, 3, 4. Okay. Sa tigisang butas. Up. 1, 2, 12. 6, 8, 7. siguro yung number one travel ko talaga yung sa yung pagkain ng tama. Kasi once na nagka-coach ka, kumbaga yung coach mo, guide ka lang yan eh. Iga-guide ka lang yan. Tapos ikaw talaga yung pinakagagawa nung kailangan mong gawin. So yun yung pinaka-struggle is yung pagkain ng tama. Kasi pagdating mo naman dito sa gym, kumbaga tuturuan ka ng tama eh. Pero paglabas mo ng gym, lahat yun sa'yo na. So siguro yun yung isa sa struggle, yung pagkain ng tama. Ako, to be honest, nagkakaroon ng lapses, especially sa food. So, may times na hindi ko na-hit yung macro na sineset sa akin ni coach. Dahil din siguro sa work, na stress, nandyan yung pag-stress ka, kainin mo yung gusto mo. Siguro yun yung coping mechanism ko pag na-stress. Pero, at the same time naman, andun pa rin yung mindset or sabihin natin discipline na, okay, nag-binge ako for this day. Babawin ko siya sa workout and then go back again sa track. Yung goals namin ni coach. So, hindi lang para sa dahil sa reset, kundi dahil din para sa sarili din na parang I started to have an active lifestyle. So, might as well tuloy natin. So, yun po. May motto ako eh. Pagka mag-isa lang ako sa bahay, ang motto ko hindi ako gutom, bored lang ako. So yun yung motto ko na nagagawa ko pa rin hanggang ngayon. So yun. Kaya yun yung sinasabi ko sa friends ko ngayon na mas madaling magpataba kaysa mag-lose ng weight. Imagine, from 88 kilos for a span of 1.5 months, I gained 7 kilos.
And for the span of 3 months, ngayon, na nag-start yung competition, nag-lose lang ako ng 7 kilos lang din. Di ba? Imagine, 1.5 month. Compare mo sa 3 months. Di ba? Parang hindi nagtutugma, di ba? Ang tagal nung lose ng weight, pero mas madaling mag-gain ng weight. So, struggle, syempre, bawas ka ng kain. Ang daming mga kailangan mo i-restrict yung sarili mong kumain na yun nga, calorie deficit nga na tinatawag nila. Kailangan mo magbawas ng, kung kumakain ako ng 3,500 calories nun, kailangan kong babaan yun ng 3,000 calories. Tapos, after a week nun, mabawasan ko ulit ng 500 calories. So, syempre, kasama na dun yung panghihina. Kasi yung demand ng katawan mo from nutrition ng food na kinakain mo nun, tumaas din nung dumami yung kinakain mo. So, ngayon, nagbawas ka, hindi mo na namimit ngayon yung demand na demand nung mas mataas. So, manghihina ka. Tapos dumating pa dun sa point na masakit sa ulo. Kasi syempre, yung sugar content, dami kong kinakain na kanin nun eh. No? Tumaas din yung sugar demand nun sa brain ko, syempre. So, sumasakit yung ulo mo. And syempre, dumating din sa point na magiging irritable ka. Kasi syempre, nanghihina ka, na sumasakit yung ulo mo. Tapos tatanungin ka pa ng mga tao na parang may mga katanungan pa sa'yo na simple lang naman. So parang irritable ka dun sa mga bagay na yun. 10. 2 more. Alright, 1. Okay. Last 5. 1, 2, 3, 8. Plus 9 plus 3. Pagising mo sa umaga, mas magaan na yung feeling mo eh. Hindi na yung tipong gigising ka na parang pagod ka. So ngayon parang mas energetic ka umaga pa lang eh. Ginagawa ko na yun sa Progress and meron ng active lifestyle. Hindi na siya yung tulad ng dati na madali akong mapagod. And then, hindi na ako yung hindi, sa bahay na lang ako. So ngayon, meron na din ako mga ibang sports na dati wala. So I do badminton na rin. So dati sobrang ilang 1 game lang, hindi ko na kayang mag-next game. Pero ngayon, nakakarami na. Then mas gusto ko yung pakiramdam na pinagpapawisan. Unlike before na parang pag pinagpawisan ako, sobrang hingal na. Pero this time iba siya. Mas refreshing. Mas maraming energy pa rin. So, nag-adjust ulit kami ng medication. Then, I have my test for after 6 weeks. Then, doon na-find out na normal levels na ulit yung thyroid. Then, yun. Ngayon, continuous pa rin ako sa weight loss journey. Thankful and at the same time, nakaka-proud na parang kinaya ko rin in terms of discipline sa sarili na sa pagkakaroon ng active lifestyle. So, thank you rin kay Coach sa pag-motivate and instructions and sa discipline. Tiring eh. Sobrang tiring pero yet happy ako na nandito ako sa position na to. Kung ano yung kailangan kong gawin, mas gagawin ko pa na mas triple. So yun. Mas ginanaan ako ngayon mag-lose kasi syempre, parang ako yung nagiging marker ngayon ng lahat. Kumbaga, sabi ko nga sa friends ko, all eyes are on me now. Kasi syempre, ikaw yung top 1, ikaw yung person to beat nila. So kumbaga, ikaw yung may extreme pressure ngayon na ma-maintain mo yung level mo na nasa top 1 ka. Either win or lose, just keep going lang. Kumbaga, ito yung stepping stone mo kung ano yung gusto mo ma-achieve on your life. Kasi, yun nga, stepping stone lang siya. So, mas magiging healthy you. Yun lang. Yes, for fellow competitors, so ang masasabi ko lang is keep up the good work. And ang masasabi ko sa atin dito is walang matatalo sa ating lahat. So, kung ano yung nag-gain natin, yun yung prize talaga natin dito. So, good luck to all of us. Message ko lang, you started your fitness journey already. Continue with it. You're not doing it
for the sake of competition. You're not doing it for the sake of para manalo dito sa competition na to. You're doing it for you to have a healthy body. You're doing it for you to have a healthy lifestyle. Sabi nga nila, you're doing it para pagdating mo ng matanda ka, kaya mo pang maglakad, kaya mo pang makihalubilo sa ibang tao, kaya mo pang puntahan yung magiging apo mo, kaya mo silang kargahin, kaya mo pang suportahan yung mga magiging anak mo in the future doon sa kanilang pag-aalaga ng mga anak nila. So, you're doing it for your own self, na for your future, na pag ikaw ay tumanda na, kaya mo pang gawin yung mga bagay, hindi ka dependent sa ibang tao.